So balik po tayo sa ating team, From Curse to Blessing. Hi, I'm Vic De Hoya. Welcome to Guiding Light. Sa ating napag-usapan ng karaan, ipinaliwanag ko na laging merong sanhi para sa mga pagpapala at sumpa. At ang pangunahing sanhi sa bawat kaso ay palaging simpleng pangyari. Para sa pagpapala, ito ay pagkikinig at pagsunod sa tinig ng Diyos. Sa kabilang dako naman, para sa sumpa, ito ay hindi pakikinig at hindi pagsunod sa tinig ng Diyos. Kailangan ko pong bigyan tingin muli, okay? Na ang pangunahing sanhi ng lahat ng pagpapala ay ang pakikinig at pagsunod sa tinig ng Diyos. Samantalang ang pangunahing sanhi ng lahat ng sumpa ay hindi pakikinig at hindi pagsunod sa tinig ng Diyos. Gayunpaman, mula sa mga sanhing ito, maraming iba't ibang uri ng pag-uugali ang nagmumula na siyang nagiging pangalawang sanhi ng mga sumpa. I've listed some such causes in my talk that are stated in Deuteronomy chapter 27 verses 15 to 26. And I summed them up in 4 main categories. Ulitin ko lang po. Una, ang pagkaidolo sa mga huwad na Diyos at mga mahiwagang gawain. Pangalawa, ang pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa mga magulang. Pangatlo, ang labag o dinatural na pagkikipagtalik. Pang-apat, ang kawalan ng katarungan sa mga mahina o walang kalaban-laban. At bilang isang partikular na kasalukuyang halimbawa nito, binabanggit ko ang abortion na isa sa mga halimbawa ng walang katarungang gawain sa mga mahihina at walang kalaban-laban at na laging nagdudulot ng sumpa. Ngayon po, ibabahagi ko ang ilang mahalagang sanhi ng mga sumpa na matatagpuan sa Biblia. Bukod pa po sa mga nauna kong nabanggit. Simulan natin sa Jeremiah chapter 17 verses 5 to 6 na nagpapakita ng isang dahilan ng sumpa na madalas na hindi napapansin ng marami, kasama na mga Kristiyano. Bilang resulta ay sila di sinasadyang nagiging biktima ng mismong sumpang kanilang pinag-iingatan. Narito po ang paliwanag. In Jeremiah chapter 17 verses 5 to 6, and it says, "Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. For he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited." Sa Tagalog, sinasabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang mga taong lumalayo sa akin na nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Naninirahan siya sa isang tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira. So nais ko pong ipaliwanag na ang paglalarawan ng isang maliit na halaman sa disyerto ay perpektong nagpapakita ng sumpa. Okay po, naglilipa na ang mga pagpapala sa iba habang sila yung umuunlad at nagtatagumpay. Ngunit ang taong nasa ilalim ng sumpa ay tulad ng isang maliit na halaman sa disyerto. Hindi nakapansin sa pagdating ng anumang kabutihan. Ngayon po, ano ang sanhi? Ito'y napakasimple. Ito ay paglalagay ng inyong tiwala sa kalikasan ng tao. At higit sa lahat, tandaan niyo po na ikaw mismo ay tao. Ito'y pagtitiwala sa inyong sariling kakayanan, ginagawang pundasyon ng inyong sariling lakas o umaasa ng lubos sa inyong sariling likas, nakakayanan, talino, edukasyon o anumang iba pang katangiang pantao. Sa pagganap nito, ang inyong puso ay lumalayo sa Panginoon na nagiging sanhi ng pagdating ng sumpa. Ito ang dahilan kung bakit maraming individual na Kristiyano at higit pa maraming simbahan ay nawawalan ng kanilang mga pagpapala. Nagsisimula sila sa biyaya ng Diyos, nakaranas ng mga himalang pagpapala, pagsasabuhay ng pananampalataya, nakita nila mga kabalbalaghan sa kanilang mga pagbabalik loob at nagkakaroon ng kapangyarihan upang malabanan ng kasamaan na nagdulot ng banal na pamumuhay. Gayunpaman, sila'y bumalik at umaasa lamang sa moralidad ng tao sa organisasyon, edukasyon at iba pang gawain ng tao. Bagamat hindi ito likas na mali, ang pagtitiwala po sa mga ito ay nagdudulot ng sumpa mula sa Diyos.
sa parehong individual at simbahan. Okay. So Paul dealt with the same theme in Galatians chapter 3 verses 1 to 3, and it says, "O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh?" So sa Tagalog, ano ba naman kayong mga taga-Galasya? Hindi ba kayo nakakaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Hindi ba't malino na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itatanong sa inyo. Tinanggap nyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumasampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan nyo? Talagang hindi nga kayo makakaintindi. Nagsisimula kayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bakit ngayon pinipilit ninyo magpakabanal sa pamamagitan ng sarili ninyong pagsisikap? Ito ang pinakaugat ng problema. Simula sa Espiritu at sa antas ng kahangahangang biyaya at kakayanan ng Diyos, at pagkatapos ay bumalik sa pagtitiwala sa sariling makalaman na pagsisikap, moralidad, edukasyon, katalinuhan, mga programa, pananalapi o anumang ito. At kung susundin mo ang turo ni Pablo, in that 3rd chapter, you get to the place in verses 13 to 14 that we have referred to many times, where he speaks about the curse and the blessings. Sa ibang salita, ang pagbabalik sa legalismo, ang pag-asa sa mga gawa, at mga pagtatangkang makamit ang katuwiran sa Diyos sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, ay nagdudulot ng pagbubuhat ng sumpa. Ito ay isang malaking hamon na kinakarap ng maraming Kristiyanong sektang relihiyon at mga organisasyon sa kasalukuyang panahon. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nasa ilalim ng sumpa, ngunit hindi nila nalalaman ang kalikasan ng kanilang mga pagsubok o ang nakatagong sanhi sa likod ng mga ito. And then again in Zechariah chapter 5 verses 1 to 4, merong pangintain ng propeta ng isang lumilipad na scroll na may mga sumpang nakasulat. Sa parehong panig nito sa isang side, may sumpa para sa pagnanakaw, samantala sa kabilang panig may sumpa para sa pagsisinungaling sa saksi. Sa pangitain na nakita niya sa scroll na pumasok sa mga tahanan ng mga tao, ay nagtataglay ng pwesto roon. Bilang bunga nito, ang mga tahanan ay na-disintegrated, nagdurugo at nagbagsak. Ito'y muling nagpapakita ng mapanirang kalikasan ng isang sumpa, sapagkat ito'y nasisira ng lahat ng nasa paligid nito. So mahalaga na obserbahan ang dalawang sanhi ng mga sumpang ito: pagnanakaw at pagsisinungaling sa saksi. And then again in Malachi, the prophet deals with another thing that brings a curse on people. And it says in Malachi chapter 1 verse 14, But cursed be the deceiver who has in his flock a male, and takes a vow, but sacrifices to the Lord what is blemished. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name is to be feared among the nations. Sa Tagalog, susumpain ko ang mga mandaraya sa inyo na nangangakong maghahandog ng pinakamabuting hayop, pero ang hinahandog ay ang mga kapintasan. Susumpain ko siya dahil ako ang makapangyarihang hari na kinakatakutan ng mga bansa. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang sasabi nito. So what's the cause of that curse there? Sa ating binasa, may ipinangako ka sa Diyos na ibibigay isang bagay, ngunit pagkatapos ay binawi mo ang pangako at naging kuripot ka sa Kanya. Ito ay nagdudulot ng sumpa. So wag maging kuripot sa Diyos. Ang nagiging kuripot sa Diyos ay kanilang inaanyaya ng isang sumpa sa kanilang sarili. Payagan ninyong sabihin ko na maayos to. Hindi, ulitin ko po, hayaan nyo po
ninyong sabihin ko na maayos ito. Hindi kailangan ng Diyos ang inyong mga tip. Okay po? Kung tip lamang ang ibibigay mo, mas mabuti pang huwag ka na lang magbigay ng anuman. And then in Malachi chapter 3 verse 8 to 10, Malachi returns to this theme. And it says, "Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way we have robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation." Ano ang nagdulot ng sumpa sa kanila? Ang pagiging kuripot sa Diyos. Ang pagbibigay ng mga offerings na dapat para sa Diyos. And then Malachi tells them the remedy. "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it." Sa Tagalog, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninakawan ninyo ako. At tatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ko dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Yan ang dahilan kung bakit ko isinusumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padadalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. So ito ay ang malinaw ng pagkakaiba ng dahilan ng sumpa at ang pagiging kuripot sa Diyos. Sa kabaliktaran, ang dahilan ng pangakong pagpapala ay ang pagiging mapagbigay, pagpapakita ng isang diwa ng kasaganahan sa Diyos. So bakit natin de-deny ang ating sarili sa pagpapala? Bakit natin isa sa ilalim ang ating sarili sa sumpang dulot ng pagiging kuripot sa ating ugnayan sa Diyos? Gayon, siya'y lubos na nagpangako na ibibigay niya ang kanyang mga pagpapala kung tayo'y magiging bukas at mapagbigay lamang sa Kanya. At pagkatapos po ay nais kong magbigay ng halimbawa ng isang sumpang binitawan ng isang tao representing God. The man is Joshua, and it's pronounced in Joshua chapter 6 verse 26. After the destruction by Israel on the city of Jericho, this is what Joshua said. Joshua chapter 6 verse 26. "Then Joshua charged them at that time, saying, Cursed be the man before the Lord who rises up and builds the city Jericho. He shall lay its foundation with his firstborn, and with his youngest he shall set up its gates." Sasaling ko po sa Tagalog. Nang panahon yun, binalaan ni Josue ang mga Israelita. Sabi po niya, isusumpa ng Panginoon ang sino man maghahangad na itayo ulit ang lungsod ng Jericho. Mamamatay ang panganay na anak ng sino mang magtatayo ng pundasyon o ang sino mang gagawa ng mga pintuang nito. Now, people might have forgotten that. Centuries passed, about 500 years later, in the history of Israel, a certain man named Hiel of Bethel did the very thing against which Joshua had pronounced a curse. He rebuilt Jericho. Ito nangyari in 1 Kings chapter 16 verse 34. In his days, Hiel of Bethel built Jericho. He laid its foundation with Abiram, his firstborn, and with his youngest son Segub. He set up its gates according to the word of the Lord, which he had spoken through Joshua the son of Nun. Sa Tagalog, ng panahon ng paghahari ni Ahab, muling ipinatayo ni Hiel na taga Bethel ang Jericho. Habang ipinapatayo niya ang mga pundasyong nito, namatay ang panganay niyang anak na si Abiram. At habang ipinapagawa naman niya ang mga pintuan nito, namatay ang bunso niyang anak na si Segub. Nangyari ang lahat na ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Josue na anak ni Nun. Notice, this man did what Joshua had put a curse upon. In the power of God, he rebuilt Jericho. It cost him the lives
of his two sons. Words that had been spoken 500 years earlier resulted in the death of those young two men. So naisip mo ba, ang mga doktor noon na siya nag-a-analyze sa pagkamatay ng dalawang batang lalaki? Ano kaya kanilang matutuklasan? Mauunawaan kaya nila na ito'y bunga ng mga salitang binitawan ng isang lingkod ng Diyos 500 years na nakaraan? So nakikita niyo po ba kung paano tayo madalas nakikipagbuno sa mga suliranin sa ating buhay na maaari nagmula pa sa maraming siglo ng mga nakaraan? At ngayon po, bilang isang huling halimbawa ng sumpa, ating talakayin si Jesus at ang puno ng igos, the fig tree. Okay? Lumapit siya sa isang puno ng igos upang humanap ng mga igos na kakainin. Ngunit wala siyang natagpuan dahil hindi panahon ng igos. Bilang tugon, sinabi niya, wag na kailanman kumain ang sinuman na bunga mula sa iyo. Yun lamang ang ginawa niya. Siya ay nagsalita lamang sa puno. Maaaring isipin ng iba na kakaiba na magsalita sa isang puno. Di ba? Ngunit ginawa niya ito. Ngunit hayaan niya pong ibahagi sa inyo ito. Naranasan ng puno ang epekto ng mga salita ni Jesus tulad na nakasaad sa sumunod na bahagi ng teksto. In Mark chapter 11 verses 20 to 21, and it says, "Now in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away." Sa Tagalog, kinagabihan, umalis si Jesus sa Jerusalem kasama mga tagasunod niya. Kinaumagahan, nang bumalik na silang muli sa Jerusalem, nadaanan nila ang puno ng igos at nakita nilang tuyong-tuyo na ito hanggang sa ugat. Naalala ni Pedro ang nangyari. Kaya sinabi niya, "Guro, tingnan niyo po ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Natuyo na." Nakakapagtaka po, di ba? Hindi hinawakan ni Jesus ang puno ng igos. Hindi niya ito pinutol ng palakol, ngunit ang presensya ng Espiritu ng Diyos, sinambit niya ang mga salitang puno ng kamahang-mahang kapangyarihan. Sa loob lamang ng 24 hours, ang mga salitang yun ay nagdulot ng pagkakasira ng puno ng igos. Ipinapakita nito ang malaking kapangyarihan ng mga sumpa at pagpapala. Ang mga ito ay mga salita na puno ng kamahang-mahang kapangyarihan at may malalim na epekto sa mga pangyayari sa ating buhay. So, this ends our series, and sa susunod po, itutuloy po natin from curse to blessing. This is Vic De Hoya. God bless, and God loves you.